Agad na ipinatawag ni Snakey ang kanyang golem na bato para subukan ang lakas ng agila, umaasang makakuha ng ideya kung gaano ito katindi. Ngunit dinurog lang ng agila ang golem na parang gawa sa biskwit. Nang hindi nag-aaksaya ng segundo, lumipat si Snakey sa kanyang gravity technique at golden scale ambush. Gayunpaman, nakontra ulit ng agila, ikinagulat ni Snakey. Agad niyang ginamit ang kanyang buntot para lumipat ng posisyon. Alam niyang iyon lang ang kanyang opsyon sa ngayon. Matapos na bahagyang makaiwas sa atake, napabuntong hininga si Snakey sa ginhawa. Tahimik niyang inamin na ang galaw ng kanyang buntot ang nagligtas sa kanyang buhay, at kung hindi siya nakaiwas, naging nakakatakot sana ang resulta. Bukod pa roon, tinanggap niya na ang lakas ng huling atake ay masyadong delikado, at hindi niya kayang hayaang gamitin muli iyon ng agila. Nag-flashback ang eksena sa ilang sandali kanina, kung saan nagtatago sina Snakey at Cho sa ilalim ng lupa, sumisilip sa unggoy na nakikipag-usap sa boss na agila. Habang nakikinig sila, napansin nilang tinatalakay ng mga unggoy ang isang lihim na galaw mula sa kanilang amo. Binalaan ni Snakey ang simp na ang pinuno ng mga unggoy ang posibleng aatake anumang oras kung magkaroon ng pagkakataon. Sinabi niya si Cho na manatiling alerto sa kagubatan. Alam niyang ang isang sepresang atake ay maaaring magpabago ng lahat. Bigla, sinabi ni Snakey sa simp na abalahin ang mga unggoy at ilayo ang laban. Alam niya na hindi niya kayang sabay na harapin ang boss na agila at ang boss ng unggoy. Siya ay tuso, hindi nagpapatiwakal. Sumang-ayon ang simp ng walang anumang reklamo at tumakbo na parang isang tapat na sidekick, habang naghahanda si Snakey para sa labanan, idineklara na haharapin niya ang boss na agila ng mag-isa, parang isang tunay na bida sa anime. Ngayon, matapos sirain ang golem na bato ng madali, napagtanto ng boss na habang mahina ang mga golem laban sa isang nasa foundation establishment level, kailangan pa rin siyang manatiling alerto dahil kahit isang sepresang atake ay maaaring tumapos sa kanya. Biglang may naramdamang kakaiba ang agila at napansin niyang tinatamaan siya ng mga lumilipad na bato. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang ilang golem na bato na umaatake mula sa ibaba. Ang tanawin ay nag-iwan sa agila ng pagkalito at galit, nagtataka kung saan nanggagaling ang mga golem na ito. Mabilis niyang naisip na ang ahas na demonyo ang nasa likod ng kaguluhan na ito. Minura ng agila si Snakey, nagtataka kung paano siya naglakas loob na ipahiya siya ng ganito. Bigla, tinamaan ng isa sa mga bato ang agila, hindi sapat para masaktan, ngunit higit pa sa sapat para galitin siya ng husto. Ang pagmamataas ng agila ang talagang nasira, at siya ay nagalit. Lumipad siya pababa at agad na dinurog ang mga golem, sumisigaw sa ahas na demonyo na huwag maging masyadong mayabang. Idinagdag niya na ang mga golem na ito ay walang silbi at ang pagsira sa kanila ay laro ng bata para sa tulad niya. Matapos durugan ang lahat ng mga golem, ang boss na agila ay lumipad na parang manok na walang ulo, sumisigaw sa kalangitan at inihiling sa ahas na demonyo na magpakita. Kalmadong nanunood si Snakey mula sa ilalim. Sa kanyang isip, iniisip niya na hindi niya sinusubukang lokohin ang agila, may iba lang siyang plano. Ngunit sa sandaling napansin niyang sumisid ang agila sa ilalim ng lupa para hanapin siya, lumiwanag ang mga mata ni Snakey na parang bata na nakakita ng libreng merienda. Sa wakas, oras na para magpakita ng mga galaw. Habang lumilipad ang agila ng mas malalim sa ilalim ng lupa, inaktibo ni Snakey ang kanyang mga patibong. Ang mga nakatagong sandata ay nagsimulang lumipad mula sa mga pader, umaatake sa agila mula sa lahat ng direksyon. Ang boss na agila ay tumingin sa paligid ng may pagkalito, nagtataka kung ang demonyong ahas na ito ay talagang inayos ang lahat ng maaga. Habang umiiwas sa mga atake, naramdaman niyang bumibigat ang presyon sa loob ng makitid na siwang, at napagtanto niyang ang direksyon ng mga sandata ay pumipilit sa kanya na mas lumalim. Agad niyang inamin sa sarili na nahulog siya mismo sa bitag ng ahas. Dahil hindi na gumagana ang pag-iwas, naghanda siyang harangin ang mga atake. Ikinulong niya ang kanyang matigas na buntot sa kanyang katawan, tiwala niyang sinasabi na walang makakadaan sa kanyang depensa. Gayunpaman, matapos harangin ang ilang atake, isang golden scale ang direktang lumipad patungo sa kanyang buntot. Nanlaki ang mga mata ng agila sa gulat habang ang bahagi ng kanyang buntot ay napunit. Nagulat sa tama, mabilis siyang umiwas upang iwasan ang susunod na golden scale na nakatutok sa kanyang katawan.
Sa sandaling idinikit ng boss na agila ang kanyang kuko sa pader ng kuweba, naramdaman niyang dumulas siya, at napagtanto niyang baka hindi na siya makalabas ng buhay. Si Snakey, na nanunood mula sa mga anino na parang isang tuso, naisip niyang ito na ang kanyang pagkakataong magpakitang gilas. Dahil malinaw na hindi makakontra-atake ang agila ngayon, gumapang si Snakey mula sa kanyang lungga at ganap na nabigla ang agila. Winasiwas ni Snakey ang kanyang buntot na parang isang boss at nakatama ng malinis. Habang natitisad ang agila at nagsimulang mahulog, nakabalik siya sa balanse sa tamang oras. Samantala, bumalik si Snakey sa ilalim ng lupa gamit ang kanyang earth traversal technique. Ganap na alam na hindi siya kayang habulin ng agila sa lupa. Nang makita ito, minura ng boss na agila si Snakey. Tinatawag siyang mas walang hiya pa kaysa sa tao dahil sa pag-atake habang siya ay mahina at nawawalan ng balanse. Alam na hindi nalalabas si Snakey, napagtanto ng agila na kung magpapatuloy ito, wala siyang paraan para manalo. Mabilis siyang nagsimulang lumipad pabalik sa ibabaw, iniisip na ang isang matalinong hayop ay hindi kailanman lumalaban sa isang laban na talo, at ang pagtakas sa bangin ay mas mahalaga ngayon. Ngunit si Snakey, na bahagyang sumisilip mula sa ibaba, napansin ang pagtatangkang tumakas at nagpasya na oras na para kumilos. Inutusan niya ang kanyang mga golem na bato na gumalaw at harangan ang labasan ng agila. Bago pa makalipad ang boss na agila palabas ng lugar ng kuweba, dumating ang mga golem na lumilipad, humaharang sa kanyang daan. Nang makita iyon, nagsimulang magpanik ang boss na agila na parang manok sa KFC. Napagtanto niyang napakarami ng mga golem, at sa ganoong kakipat na espasyo, ang kaligtasan ay parang isang panaginip mula sa pagtulog noong nakaraang gabi. Habang ang mga puppet na bato ay nag-spam ng kanilang flying rock technique na parang mga bata, nakatanggap ng ilang tama ang agila at inamin na walang katapusan ang kabaliwan na ito, at napakarami nila. Bigla, si Snakey, na nagpapalamig sa ilalim ng lupa, inaktibo ang kanyang exploding talisman technique. Alam na kung hindi makakatakas ang agila pa'y taas, mapipilitan itong bumalik sa ibaba. Tahimik na binalak ni Snakey na bitagin siya ng ganap, nakangiti habang ang mga puppet na golem ay umaatake mula sa itaas habang sumasabog sa ibaba. Tinitiyak na niya ngayon, wala nang matatakbuhan ang agila. Nang makita ang mga talisman, sumigaw ang agila sa galit at binalaan si Snakey na huwag siyang pilitin na ipakita ang kanyang pinakamalakas na anyo. Sumigaw siya na hindi siya natatakot sa tuso na ahas sa ilalim ng lupa. Ikinulong niya ang kanyang malalaking pakpak sa kanyang sarili, naghanda siyang harangin ang mga darating na atake, alam na mahina ang mga atake ng puppet na bato, ngunit napakarami para baliwalain. Bago pa dumating ang isa pang alon, binuksan ng agila ang kanyang depensa at umungal bago ginamit ang kanyang teknik, Feather Transforming Sword Key, naglabas ng malakas na enerhiya sa lahat ng direksyon. Winasak agad ng pagsabog ang karamihan sa mga puppet, at ginawa itong durog na bato. Natakot si Snakey, ginamit niya ang kanyang Golden Scale Shield para ipagtanggol ang sarili. Hinarang ng kumikinang na barrier ang nakamamatay na atake, pinanatili siyang ligtas habang niyayanig ang natitirang bahagi ng kuweba mula sa lakas ng pagsabog. Nang makita iyon, napagtanto ng boss na agila na nilabas niya lang ang kanyang alas, ngunit si Snakey ay hindi nasaktan. Nagsimula siyang makaramdam na nakikipaglaban siya sa isang human cultivator sa halip na isang ahas, dahil ang demonyong pansit na ito ay masyadong malakas. Gamit ang mga bato sa kuweba, sinubukan ng agila na umakyat pataas sa ibabaw. Samantala, patuloy siyang pinapanood ni Snakey, at mabilis na naunawaan na dahil ginamit ng agila ang kanyang ultimate move, dapat nawala ng silbi ang kanyang mga pakpak ngayon. Walang paraan na hahayaan ni Snakey ang peking may balahibo na ito na makatakas. Habang umaakyat ang agila, naglunsad si Snakey ng earth-piercing spike, ngunit naiwasan ito ng agila sa tamang oras. Nayamot si Snakey. Alam niyang namali siya ng tira at hindi na makagawa ng anumang atake sa bahaging iyon ng kuweba. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, lumipat si Snakey sa Fire Snake Technique, determinado na pagbayarin ng agila sa paghabol sa kanya at kay Cho. Habang halos maabot na ng agila ang ibabaw, sumunod si Snakey. Alam niyang ito na ang huli niyang pagkakataon para pigilan ito. Sakto namang nakalabas ang agila sa bukas na lupa, biglang sumulpot si Snakey sa likod at sumigaw na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Mabilis niyang ginamit muli ang earth-piercing spike,
sa pagkakataong ito ay tumama sa agila. Ang matulis na spike ay umakyat at direktang tumama sa leeg ng boss na agila. Ngunit kahit pagkatapos yun ay nagpakita pa rin ng kaunting paggalaw ang agila, nakapagsalita ng bahagya, at kumilos pa nga ng kaunti. Nakatitig lang si Snakey na hindi makapaniwala, nagtataka kung paano pa rin hindi patay ang nilalang na ito. Tinapunan ng masamang tingin ng boss na agila si Snakey at sinabing puno siya ng mga talismans at kakayahan na parang isang gumagala na imbakan. Idinagdag pa na ang kanyang pag-uugali ay tila masyadong pantao. Pagkatapos ay ngumisi ang agila, sinabing si Snakey ay malamang na pinalaki ng mga tao. Na hindi siya totoong halimaw, kundi isang demonyong ahas na naging nagpapanggap na tao. Nagbitaw siya ng isang sumpa, tinawag si Snakey na traidor at isinumpa na hindi ito mamamatay ng payapa. Kitang-kita ang pagkaasar ng agila. Samantala, nanatiling kalmado ang tingin ni Snakey, na parang nanunood ng drama ngunit nalimutan ang plot. Nagpatuloy ang boss na agila, iginiit na hindi kailanman tatanggapin ng mundo ng tao o ng mundo ng demonyo ang isang tulad ni Snakey. Doon na sa wakas nagsalita si Snakey. Inamin niya na hindi niya masyadong maintindihan ang pinagsasabi ng agila. Ayon sa kanya, may pamilya na siya at hindi na kailangan ng pagtanggap ni numan. Pagkatapos ay binalik niya ang sumpa, sinabing ang hindi mamamatay ng payapa ay ang agila mismo. Nang hindi na nag-aksaya ng isa pang segundo, ginamit ni Snakey ang maraming earth-piercing spikes at tuluyang tinapos ang buhay ng boss na agila. Bumantong hininga siya ng pagkaginhawa at biglang naalala si Cho, alam niyang kailangan niya itong hanapin baka sakaling nasa gulo ang lalaki. Ngunit bigla na lang, walang ano-ano, isang kakaibang sandata ang lumipad patungo kay Snakey. Hindi nakaryak, direkta siyang tinamaan at lumipad sa ere habang umuungol sa sakit. Habang bumabagsak, nagtataka si Snakey kung sino ang gumawa nito sa kanya. Si Cho ba? O patay na ba ang Sim?